Kamusta kayong lahat? Sir Lupet nga pala at nagbabalik kayo sa channel kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Tara na! Kamusta kayong lahat? Welcome sa Sir Lupet TV. Maligayang pagbabalik. So para sa lesson ngayon, para sa araw na to, para sa gabi na to, pag-aralan natin o i-review natin, pag-usapan natin ano nga ba ang formula sa pagkuha ng distansya sa pagitan ng dalawang points or distance between 2 points, ika nga. So ito yon. I hope yung iba sa inyo ay familiar na dito and yung iba siguro ay ngayon lang to may encounter, pero ang pinakamahalaga dyan ay maintindihan natin kung ano to. So dito, yung letter D stands for distance. So tandaan nyo lagi, distance yung letter D. Now ito yung formula paano makuha. Kailangan nating i-square root ang alin. We have y sub 2 minus y sub 1. The difference between the two ay i-square natin. Afterwards, we're going to add the difference naman between x sub 2 and x sub 1 na kung saan bago natin sila i-add, kailangan ma-raise natin muna to the second power. Siyempre mapapatanong ka, ano yung y sub 1 tsaka y sub 2 sir? Ano po yung x sub 1 tsaka x sub 2? So, tignan natin dito. Yung x sub 1 at saka yung y sub 1 ay nagko-correspond po sa ating first point. While yung x sub 2 and y sub 2 ay nagko-correspond naman po sa ating second point. Para mas maintindihan na natin agad, magbigay tayo ng example. Yan. So dito, ang tanong, what is the distance between points 2, 2, and 5, 3? So ganito po yan. Nakadepende po sa inyo kung sino yung gusto nyong i-take as first point at saka second point dyan. So gagawin natin, try natin pareho and then tignan natin kung magiging ganun din yung sagot. Let us set 2, 2 to be x sub 1 and y sub 1. And then ito namang 5, 3 ay ilalagay ko naman sa part na to. Yan. So para di tayo malito. Ibig sabihin niyan yung x sub 1 at saka y sub 1 ay 2, 2 and then yung x sub 2 and y sub 2 yung magiging 5, 3. Okay. So y sub 2, kailangan nating palitan yung value ng y sub 2. Ano po ang value ng y sub 2 dito sa ating given? So y sub 2 is, so okay, kung si 5 ang ating x sub 2, therefore si y sub 2 natin ay 3. Okay. Then yung y sub 1, kitang-kita naman po natin siya yung 2. Then let's proceed with the x values. Yung x sub 2 natin ay kitang-kita yan ay 5. And then yung x sub 1 natin ay 2 din po. So simplify po natin itong part na ito. So dito po makikita nyo, we have 3 minus 2. Ano pong sagot sa 3 minus 2? So meron tayong 1. And then hayaan muna po natin yung to the second power. We have 5 minus 2. Ano po yan? Siyempre 3. And then simplify further. Ang 1 squared po ay 1. While ang ating 3 squared ay 9. Afterwards, we have square root ng 1 plus 9. 1 plus 9 is 10. So, therefore, ito na po yung final answer natin. Since si 10 po ay hindi naman po siya perfect square number. Kung gusto nyo pong mas malaman pa kung ano mga perfect square numbers, gumawa po ako ng separate video para dyan. So, pwede nyo pong panoorin. So, si 10 po ay hindi siya perfect square number. That's why, pwede na pong hayaan natin na ito na ang ating final answer, square root of 10. Ibig pong sabihin, yung square root of 10, yan po yung distance, yan po yung layo from 2, 2 to 5, 3. Kung kukunin po natin ang value ng square root of 10, approximately po ang square root of 10 ay 3.16227766. Yan, or 3.16. Now, with regards sa units, for the case of the rectangular coordinate system, ginagawa po natin siyang unitless or just the unit, 3.16 units. Ngayon naman po, subukan naman nating pagpalitan yung first point at saka second point natin. Para kahit papano, meron tayong ma-prove na okay lang na magkapalit ang first point at saka second point. So, let us set the second point, 5, 3, to be the first point. While itong 2, 2 will be our second point. Magkakaiba kaya yung sagot? Natatandaan nyo pa ba yung sagot kanina? Ano yon?
Okay, tama ka, square root of 10. Ang magiging y sub 2 po natin ngayon will be 2, while ang ating y sub 1 will be 3. Next, ano naman po ang ating x sub 2? That will become 2, while ang atin naman pong x sub 1, siya naman ay magiging 5. Let us simplify further. Ano po ang 2 minus 3? Siyempre, yung mas maliit na quantity, babawasan mo ng mas malaki, automatic yan po ay magiging negative 1. Para naman po sa 2 minus 5, ganun din po, maliit na quantity, maminusan ng mas malaki, ang magiging sagot ay negative. We have negative 3. Para naman po sa pag-i-square, always remember na kapag square po ang ating pinag-uusapan, kahit po negative ay nagiging positive. Kasi po, a negative integer multiplied by itself, ang nangyayari po ay nagiging positive. So, mapapansin nyo po, pareho lang siya. And 1 plus 9 is 10. So, yan po ang distance between 2, 2 and 5, 3. Square root of 10. Okay, let's have example number 2. So, dito naman makikita natin, tinatanong, ano daw yung distance sa pagitan ng negative 2, 4, at 5, negative 3. Pili muna tayo ano yung first point at second point. So, commonly, kung ano yung unang sinabi, yan yung iset natin as first point. So, ito. Yung negative 2 tsaka 4. For our second point, let's have 5 and negative 3. So, ibig pong sabihin yan, ang x sub 1 natin ay negative 2. Ang ating y sub 1 ay 4. Ang ating x sub 2 ay 5. Ang ating y sub 2 ay negative 3. And then, ipapalit lang po natin siya dito sa ating formula. So, tignan natin ano ang distance. Let us substitute. Ano ang y sub 2 natin? We have negative 3. Ano ang ating y sub 1? We have 4. Next, we have, ano ang x sub 2 natin? We have 5. And ang x sub 1 natin ay negative 2. So, mapapansin nyo po, ang daming parenthesis dyan, no? Ibig lang pong sabihin yan, hindi po kasi natin pwedeng pagsamahin basta-basta itong dalawang negative na to. So, kailangan i-separate muna natin sila using parenthesis, no? Ang susunod po natin gawin is negative 3 minus 4. So, by subtraction of integers, papalitan natin yung sign ng 4 and then we will proceed with addition. So, yung positive 4 will become negative 4 and then addition na ang susunod. So, negative 3 plus negative 4, that will become negative 7. While para naman dito, subtraction again. So, papalitan naman natin yung sign ng pangalawa, which is negative 2, magiging positive 2 na siya. And then proceed with addition. So, magiging 5 plus 2 po yan. So, 5 plus 2 is 7. Next step is to simplify further. Ang negative 7 squared po ay negative 7 multiplied by itself. Negative 7 times negative 7, that will become 49. While ang 7 squared at the same time is 7 times 7, 49 din naman po yan. So, if we're going to add 49 plus 49, we have 98. So, yan po ang distance sa pagitan ng dalawang points na yon. So, kung kukunin nyo po sa calculator, kung meron po kayong calculator, makukuha nyo po yung square root of 98. Approximately, ang square root of 98 po ay 9.90. Yan po siya. Kung pinapakuha po yung exact or yung decimal value niya po. Pero, kung titignan po natin, pwede rin naman po yan in terms of radicals. Ang isa pong pwedeng maging sagot dyan ay ganito. I-regroup po natin itong 98 sa factors niya. So, 49 times 2. So, kinalas po natin siya sa part kung saan makakuha tayo ng perfect square number. Again, sa mga hindi pa po nakakalam ng perfect square number, pwede nyo pong panoorin yung isang video na ginawa ko regarding perfect square numbers and square roots. Ang 49 po ay isang perfect square number na kung saan ang square root niya po ay 7. So, therefore, kapag in-square root po natin ng 49, mapupunta yung 7 sa labas ng radical symbol. While yung 2, since hindi po siya perfect square number, maiiwan lang dun po siya sa loob. So, makikita nyo sa dalawang paraan na to, any of these two ay tama po, no? So,
9.9 or 7 square root of 2. Yung square root of 98 po ay tama din, pero hindi po natin masasabi na siya ay nasa simplified form. So, ang simplified form po ng square root of 98 is 7 multiplied to the square root of 2. Ito po yung decimal answer, and then ito naman po yung in terms of radicals. Now, syempre, patunayan naman, i-prove natin na kahit pagpalitin natin yung dalawang points ay makukuha pa rin natin yung tamang sagot. So, dito ginawa ko naman ang first point yung 5, negative 3, while yung second point ay negative 2, 4. So, ipalit natin. Ang y sub 2 natin ngayon will become 4. Subtract natin ang y sub 1, which is negative 3. So, maglalagay tayo ulit ng parenthesis dyan for negative 3. Next, we have x sub 2. Ang x sub 2 natin ngayon ay negative 2 naman. While ang ating x sub 1 ay 5. Itong 4 minus negative 3 ay parang 4 plus 3 lang po yan. So, magiging 4 plus 3 ang mangyayari dyan. And then, next, we have negative 2 minus 5. So, kapag ganyan naman po, again, papalitan natin yung sign ng 5. That will become negative 5, and then proceed with addition. We have negative 2 plus negative 5. So, magiging sagot dyan ay negative 7. While itong 4 plus 3, diretso na rin natin 4 plus 3 is 7. So, makikita nyo, parang yan lang din yung kanina. Nagkapalit lang sila ng pwesto. So, dito, ito ngayon, pag sinimplify natin, ay katulad lang din yan nung sagot natin kanina. Ang square ng 7 is 49. Ang square ng negative 7 ay 49 din. Kung ipa-factor natin ulit siya, magiging katumbas yan ng 49 multiplied by 2. And then, since ang 49 po ay perfect square number, square root ng 49 is 7. And then, maiiwan po dun sa loob yung 2 dahil siya po ay hindi perfect square number. So, ang sagot din po natin ay 7 multiplied to the square root of 2. Or, approximately, syempre, yan po ay yung kaninang sagot natin, which is 9.90. Okay? So, let us have our third example. So, dito tinatanong, what is the distance between points negative 3, negative 7, and negative 1, negative 8? So, kung mapapansin nyo, yung dalawang points na yun ay parehong nasa quadrant 3. Kasi yung abscissa at saka yung ordinate niya, yung x and y coordinates niya ay parehong negative. So, na-encounter ko kasi, no, maraming mga students ang nahihirapan when it comes to negative integers. So, tignan natin dito kung paano siya sasagutan. So, first step lagi ay mag-assign tayo ng ating first and second points. So, ito yung kunwari yung first point. As a general rule na ginagawa ko, inimbento ko lang, no. Kung sino yung una nabanggit, yun yung gawin mong first point. Then, yung pangalawa natin, ito yun. Kapag na-establish na natin kung ano ang first point at second point, ang next step na niyan ay substitution. No? Yun yung pinakagusto ng mga student, nagsasubstitute lang basta-basta. So, y sub 2, ang y sub 2 natin base dito, y sub 2 will be negative 8. While ang ating y sub 1 ay negative 7. So, always remember, kapag naka-negative po, ilagay nyo muna siya sa loob ng parenthesis. Negative 7. Next, ang x sub 2 po natin ay negative 1. While ang ating x sub 1 ay negative 3. So, punong-puno tayo ng negative integers dito, no? Yan. Para naman mahasa yung inyong mga arithmetic skills, no, with regards sa calculation. So, mag-focus na tayo dito. Paano natin isi-simplify kaya ito? Dahil yung mga numbers na nakabigay ay puro negative, no? Try nating padaliin. Sana nga, no? So, dito, simulan natin. Yung negative 8, since siya po yung nauuna, hayaan lang muna po natin yan. Mag-focus tayo dito sa negative tsaka negative na to. So, ang ruling po natin lagi, kapag subtraction, palitan natin yung sign ng pangalawa, which is negative 7. So, this 7 will become positive, no? And then, let's proceed with addition. So, wag natin siyang madaliin. Para mangyayari lang yan, negative times negative, that will become positive 7 or plus 7. Ganito din dito sa kabila. So, plus 3. Kasi negative, negative yun eh. And then, positive 3, plus 3. So, negative 8 plus 7, ano pong sagot dyan? So, negative 1, syempre. Yung negative na number, dadagdagan mo ng positive, magbabawas yun, ibig sabihin. So, magiging negative 1 na lang siya.
While to negative 1, dadagdagan natin ng 3, magiging sagot dyan, syempre, positive 2. Pwede naman po ay gumamit ng calculator, especially nasa pandemic age tayo ngayon, nasa pandemic times tayo ngayon. Pwede po kayong gumamit ng calculator. So, negative 1 squared at saka plus 2 squared. Negative 1 squared ay 1 syempre. And then, 2 raised to 2 or 2 squared is 4. And therefore, we will have square root of 1 plus 4 is square root of 5. Or approximately, yan po ay 2.24. So, yan po ay rounded to the nearest hundredths or nearest to decimal. So, we have negative 5 and 2.24. So, any of the two, sa dalawang yan, no, yan ang sagot. Yan po yung distance between sa ating points na kung saan yan ni negative 3, negative 7, and negative 1, and negative 8. At yan po ang ating edisyon ng Dark Mode Sir Lupet TV na kung saan ang pinag-uusapan natin ay distance between 2 points. Ano nga ba ang formula? At ano ang mga diskarte na pwedeng gawin para malaman natin kung anong distance between 2 points. Maraming salamat sa mga napanood nito. Pwede nyo itong i-like, i-share sa mga kaklase nyo, sa mga kaibigan nyo na nangangailangan ng brain cell reload. So maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, sige, ikaw na bahala. Ikaw na bahala, no? So maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless you. Thank you.